resulta po yun ng kasalanan. Ano po? Kagabi, tinanong ko pa kayo kung sino pong hindi nagkasala. Ako lang tumaas. Ngayon, hindi ako nagkasala. Pero bukas, hindi pa alam. Ha? Hindi pa alam. So, sa gabing ito ay gusto kong dalhin po kayo sa isang kasaysayan sa banal na kasulatan na ang record ay nasa sa sulat ng Juan sa Kapitulo 10, mga talatang 1 hanggang 25. Kung ating titingnan po mga kapatid, ito po ay patungkol sa kasaysayan ni Lazaro. Itong si Lazaro, mayroon siyang dalawang kapatid na si Maria at saka si Martha. At kung naalala po natin na si Maria, mayroong tinatawag na pre-judgment na kailangan siyang patayin at sa kanilang kultura, kapag caught in the act ka, ay papatayin ka sa harap-harapan. Babatuhin ka. Siya po ay, ano ba yung nagkabit? Nangabit? Nangalo niya. Ay, sulat din sa buhangin. O ano pa? Sinabi ang lahat ng makasalanan ni Maria. At nung paghampas ng alon, ano nangyari sa mga sulat ng ating Panginoon? Nung nabasa niya, 2 araw na nagkasakit si Lazaro, at to make the long story short, si Lazaro ay namatay. Umabot ng 4 na araw, ang sabi ng ating Panginoon, ng kanyang mga disciples, puntahan natin ang pamilya ni Lazaro. Bisitahin natin ang kanyang mga kapitbahay. Ilang araw yun? 4 na araw na nailibing na si Lazaro. At ni Martha, ang ating Panginoon, isa sa mga sinabi ng kapatid ni Lazaro, Panginoon, kung nandito ka sana, hindi mamatay ang aming kapatid. Kung paminsan sa ating pong pamilya, maging sa inyo pong pamilya, kung merong mamatay, merong pagsisisihan sa pamilya. Kapag bumalik ng ating Panginoon sa sanglibutang ito, kanyang gigisingin ang nasa libingan. Kapag gigisingin mo, ano yan? Ibig sabihin, kalagayan niya ay natulog. Gigisingin niya. Kaya ang aming kapatid si Manoy Eddie Boy, sa pagbabalik ng ating Panginoon, siya ay magiging kabahagi o kabilang sa gigisingin ng ating Panginoon. Kaya, sa buhay natin mga minamahal kong mga kapatid, kailangan lamang natin na tayo po ay manalig sa Panginoon. Manampalataya po sa Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon, nagigisingin natin si Lazaro, kaya ang kanyang kalagayan ay hindi siya patay, kundi siya lamang ay natutulog. At ungay, nung pinuntahan nila doon sa libingan, ang sabi ng Panginoon, Lazaro, bumangon ka at lumakad. Dito makikita po natin mga kapatid, kapag ang Panginoon mismo, sabi, pinag-aralan po natin na kung atin lamang iisipin na tayo makasalanan, tayo po'y nangangailangan ng manliligtas. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At bumangon si Lazaro. At ipinakita ng Panginoon kung gaano kahalaga ang buhay ng tao. Kaya kung paminsan sa buhay natin, hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Kung paminsan ang ating buhay ay hindi natin binibigyan ng talatang 25. Sa Kapitulo 10 ng John, ang sabi po rito, sa English, aki pong babasahin. "25. Sana po yung 25. Alam na diha do.
Ano dito sa Bible? Oh, 25. Tingnan mo nga may yung 25 dyan, Mi. Hindi, 10:25. Ah. Hindi, may kuwan ako doon, may eyeglass ako. Oo, kaso lang, pretending na ah, Aminin na kasi. 11:25. Yet shall he live. Bagamat tayo rin ay mamatay, nangako kung paano nangako ang Panginoon kay Lazaro, sa kay Mary at kay Martha, ganun din ang kanyang pangako sa pamilya Rosales. At sa pagdating ng Panginoon, magiging kabahagi, kabilang si Manny Eddie Boy sa resurrection na binabanggit po ng ating Panginoon. Kaya, dito po mga minamahal ko mga kapatid, na kung titingnan po natin, nasa bagamat ang tao ay nakakaranas ng kamatayan, subalit merong benepisyo, merong advantage kung ang tao ay mamatay. Paano po, Pastor? Bakit merong advantage? Ano pong benefit kung ang tao ay mamatay? Una, ang kalagayan ng kamatayan, ito'y nagbibigay po sa atin ng, ano ba itong peace sa Tagalog? Peace. Ha? Kapayapaan. Ngayon, si Manny Eddie Boy, naranasan na ang kanyang kapayapaan. Wala na siyang problema. Kung gusto niyo wala na kayong problema, mag-pray kayo sa Panginoon. Awesome. Ha? Sa Panginoon, hindi ko na kaya. Bigyan mo na ako ng peace of mind. Ha? Di ba benefit? Ha? Advantage kung ang tao ay mamatay. Kung paminsan tayo ay nawala na ng pag-asa,